Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isama po natin sa misang ito ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang mga social media at cross-posting ng mga chapels, groups at communities. At isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kabutihan at ang pagkaroon ng mabuting pakitungo at paggawa para sa simbahang sinodal. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang nagkatawang taong anak ng Diyos, ang Kristo, ay isinilang sa sabsaban bilang sanggol. Siya ang naghatid ng kapayapaan at kaligtasan, at siya rin ang magpapanibago ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Idalangin po natin sa Kanya na ang liwanag at kagalakang hatid ng Pasko ay pumawi sa lungkot at pahirap na dulot ng kasalanan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paghintay naming taon-taon sa aming kaligtasan, ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas, ay amin ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatid, sapagkat siya ang namamagitan
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos. Korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka na tatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo, siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang mannilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Panginoon, ika'y may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalat niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa
samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Bukas ninyo makikita, maghahari poong sinta, patatawarin ang sala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagpanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po mga kapatid ko ni Kristo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Pakibati sa mga katabi nyo, Merry Christmas. Narito tayo ngayon upang ating tanggapin ang pagdating ng ating Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang Pong Isus Nazareno. Ang atin pong kasama ngayon sa misa ay si Reverendo Padre Romel Bongbong Darondon. Siya po ay isang misyonero sa Merciful Missionaries of St. Joseph. Siya po ang nagbasa sa ating Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kabanata 1, talata 18 hanggang 25. Ito yung tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang Pasko ay tungkol sa pag-ibig. Ang Pasko ay diwa ng pag-ibig. Sa madalit sabi, ang Pasko ay pag-ibig. Dakila nga ang pag-ibig ng Diyos at dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ayaw po niyang basta't iwanan, basta't pabayaan at kalimutan ang kanyang hinirang, ang kanyang minamahal, ang kanyang iniibig na bayan ng Israel. Kaya po, sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ng hula ni Propeta Isaias, Kabanata 62 at talata 1 hanggang 5. Hinuhula na magtatagumpay ang Diyos at ang pagtatagumpay ng Diyos ay pagtatagumpay din ng mga bayan, ang mga hinirang ng Diyos na hindi na po sila basta tinatawag lang na mga taong pinabayaan o asawang pinabayaan. Bagkus kinalulugdan na ng Diyos. May isang maligayang asawa, isang hinirang, isang kanais-nais. Kaya nga sa ating pong Salmo 88 ngayon, ang Panginoon ay dapat purihin sapagkat tatawagin na Ama ang Diyos. Ang Diyos ay maging bahagi ng pamilya, ang Diyos ay maging bahagi ng buhay, ang Diyos na tunay na umibig at nagmamahal ay maging tunay na bahagi sa kasaysayan ng tao dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At itong dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang tunay na nag-uudyok sa ating Diyos na Ama. Upang magbigkas at sa kanyang pagbigkas ay nagkatawang tao ang ating Poong Hesus Nazareno. Ang ating manunubos, ang ating Mesiyas. Na ngayon po sa ating Ebanghelyo ay sinasabi na nagdadalang tao si Santa Maria. Gusto sanang hiwalayan ni San Jose ng lihim o ng sekreto. Ngunit nagpahayag o nagpakita ang anghel na si Gabriel kay San Jose at sinasabi, huwag kang matakot, Jose. Pakasalan mo si Maria sapagkat ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ay anak ng Diyos na nasa kanya dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At dahil nananalig si San Jose, at dahil sa pananalig niyang matibay, kanya pong tinanggap ang mahal na Birhen Maria kapag hindi niya tinatanggap yon. Tiyak na wala tayong kaligtasan dahil hindi po mangyari ang pagligtas sa atin sapagkat ayon pa sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang babae na ikakasal ay natuklasan na nabuntis o nagdalang tao,
siya po ay dalhin sa plaza, pupukulin ng bato hanggang mamatay. Pero dahil si San Jose ay isa ring matuwid na tao, naligtas si Santa Maria Virgen at tunay na ipinanganak mula sa lahi ni David dahil kay San Jose. Lahi ni David si San Jose. At dahil dito, matupad ang sinasabi sa hula ng mga propeta. Sinasabi po dito, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawaging Immanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Ito'y makikita po natin sa aklat ng Propeta Isaiah, Kabanata 7, talata 14. Ang kahulugan po ng Immanuel. Dalawang salita po yan. El, Panginoong Diyos. Imano, kapiling o kasama natin. Na ibig sabihin, Immanuel. Kapiling po natin, kasama po natin yun. Sapagkat nagkatawang tao siya upang maging bahagi ng ating kasaysayan, upang siya'y suma sa atin, upang kanya pong makapiling ang kanyang bayan na hinirang, upang kanya pong maligtas ang mga tao, upang mabigyan po niya ng buhay na ganap at kasya. Ito ang biyaya ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Nang dahil sa pag-ibig, nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang suma sa atin at ialay ang kanyang buhay na pagkasakit siya dahil sa pag-ibig. At ang Christmas, ang ating pag-alaala sa kanyang kapanganakan ay dahil sa pag-ibig din natin sa ating Panginoon. Kaya, kung ang Pasko ay walang pag-ibig, magiging SMP po tayo. Samahan ng malamig na Pasko. O kaya, SWP, samahan ng walang pag-ibig. Kailangan natin ang pag-ibig upang atin pong maunawaan bakit ang Diyos dumating sa isang pagkakataon na kung saan ang lahat ng tao ay naghihirap noon dahil sinakop sila sa Roman Empire doon sa Israel at siya'y kailangan pang dalhin sa Ehipto upang maligtas at nagkaroon ng napakahirap na buhay sapagkat hindi tinanggap ng lahat ng mga kababayan niya. Samantalang siya'y dumating para sa kaligtasan ng lahat. Pero itong pangalan na binigay ng ating Panginoon sa versikulo 25, kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Mateo, pinangalanan niya siyang Hesus. Sa salita ng mga Hudyo o Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang Hesus ay Yehoshua. Yehoshua. Ang Ye ay pinaiksi na Yahweh, na ito po yung pangalan ng Diyos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, versikulo 14. Pagpaiksiin po yung Yahweh, maging Ye, dagdagan ng Usuwa. Ibig sabihin ng Usuwa, nagliligtas. Si Yahweh na Diyos ay nagliligtas. Ang ating pong Jesus Nazareno, siya yung ating tagapagligtas. Siya po ang nagligtas sa atin. Kaya, kung tayo'y naligtas na ng ating Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa atin, ano ba ang hinihintay? Ano ba ang katapat natin para ating matapatan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siya'y suma sa atin? Hindi ba walang iba din? Ang pag-ibig ay dapat tapatan ng pag-ibig. Ngunit paano ba tayo umibig?
Sapagkat ito naman ang tunay na utos ng ating Panginoon na ibigin ang Diyos higit sa lahat, ibigin ang kapwa ng pag-ibig sa sarili, sapagkat kung ito'y ating ginagawa, atin pong natupad ang lahat. Kuminsan ang Pasko ay hindi na po Pasko ng tunay. Kaya mayroon nga nagsabi, ang mga Pasko natin ay dahil ano ngayon ang Pasko? Hindi po ang Pasko na tayo ay masaya dahil kumplito tayo, masaya dahil marami tayong makakain, masaya dahil marami tayong mga regalo. Ang tunay na Pasko, ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-ibig. Pag-ibig. Kung narito ang pag-ibig sa ating kalooban, may kagalakan tayo, may saysay ang buhay, may kahulugan ang lahat. Kapag narito ang pag-ibig, gaano man kahirap ang buhay, kayanin natin. Kapag narito ang pag-ibig, lahat ng ating ginagawa ay espesyal. Kaya, tama yung sinasabi ni Papa Francisco sa kanya pong sulat encyclical na Amoris Laetitia, numero 130, sinasabi yung Amoris Laetitia, ang kagalakan ng pag-ibig na nasulat na encyclical ni Pope Francis. Nakukunti ang mga tao na tunay na makadama ng kagalakan. Ngunit kung nariyan ang karanasan ng pag-ibig, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasiyahan ay madama ng tao. Madama po natin ang tunay na kagalakan. Madama po natin ang kasiyahan ng Pasko kung mayroong pagmamahalan at kung mayroong pag-ibig. Naway sa loob ng mga tahanan, mga opisina, mga pagawaan, kung saan man tayo naroon, nariyan ang pag-ibig upang ang kasiyahan, ang kagalakan at ang maligayang Pasko ay tunay na madama natin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa atin pong krido, kapag magbanggit po ang nagkatawang tao, lumuhod po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Sa na Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao Magsiluhod po ang siya. lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayong ipinahayag ng poong tagapagligtas, ang pag-ibig niyang makatao. Halinang dumalangin sa ating Diyos at magmakaawa tayo ng may pagtitiwala. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa sambayanan ng poong may kapal, upang ang ipinaglihi ng mahal na Berhen sa tugon niyang bigay,
ay ating tanggapin ng may tiwala at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa kaunlaran at kapayapaan ng sanlibutan, upang ang lahat ng bigay ng poong may kapal ay humantong sa pagkakamit ng tanan sa gantimpalang kanyang inilaan. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nasa kagutuman, karamdaman at kapanglawan, upang ang nagaganap na pagpapakita ng Mesiyas na sumilang ay magdulot ng lakas ng loob, sigla at kalusugan. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga mag-anak ng ating sambayanan, upang sa pagtanggap kay Kristong nanunuluyan, siya'y matutuhang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami ninikluhod na iyong pagbigyan sa mga kahilingan namin. Ning namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang paglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang nang may paghahaing puspos ng kagalakan. Ngayong ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay yung ipinamalas sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kay ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarangila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Ganaman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila'y sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalbikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbuyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi parang nakahigay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Amen. Salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa Quiapo Church, kayong mga naugnay sa magitan ng iba't ibang social media at na-cross-posting sa iba't ibang paraan, at ang mga nagbibigay ng mga tulong at donasyon sa Quiapo Church, pumakatulong Quiapo Church, sa mga nahirapan na mga kapatid. Salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon, ang ating commentator, lectors, ang ating lay ministers, ang ating mass server, ang ating choir, ang ating ushers at health team and collectors, mga ihos, ihas, at mga guards at mga otoridad, mga volunteers, nagtutulungan upang magkaroon tayo ng isang
makasaysayan at makabuluhang pagdiriwang sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Salamat kay Father Bongbong Darondon. Palakpakan po natin si Father Bongbong Darondon sa ating pakilahok ngayon sa ating misa sa Pasko. Pabaon sa misang ito. Ang Pasko ay pag-ibig. Naway, huwag ninyong ipagkait ang pag-ibig sa inyong mga tahanan. Huwag ninyong ipagkait sa mga nangangailangan ang tunay na pagmamahal. Sapagkat kung mayroong pag-ibigan at pagmamahalan, ang diwa ng Pasko ay tunay na isabuhay. Ngayon na po ang kusbas. Kaya, hilingin ko po si Father Bongbong na magbigay rin ng kasama-samang mga pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, higmos na ng cross, ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan uli nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon nito naway maalala ang pangako nun sa binyag na ikaw ay kiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilaw, may tatlong haring nagsilalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aral, at mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko